CBCC San Mariano, at kung may problema kayo sa research paper ninyo, lumapit lang kayo sa kanya. Ha? Okay, let us all welcome Pastor Guy Perez. Let's give him a round of applause. Diyos na gabi, tanigang umami. Good evening po. Marayong iyapo. God is good all the time. Indeed, ang mga kabataan ng CBCC ay full of energy. Pakita po ang inyong mga energies. Ayan. Ako po'y naniniwala at bago ko sabihin ang aking paniniwala, nagpapasalamat po muna ako sa organizers. Thank you, Sharina. Si Sharina, kanayo kigina sokang ay makasta, magaling ta research, iyang kakurugan na ano ba nga ko ang mo. Marami pa po akong hindi alam. Amen. So ngayon po, isa pong task ang naibigay po sa akin ngayong gabi na napakahalaga. Ang ating pong tema, deepening our commitment to missions. So, tayo po buksan po natin, nakatayo yung iba, tumayo po yung mga nasa nook, mga booth po, para basahin po natin ang ating teksto. Acts chapter 1, verse 8 po. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon po na binigay sa amin. Ang salitang aming maririnig, Panginoon, ay magtuturo sa aming mga puso. Nawa ay mangusap ka upang ang bawat isa sa amin ay mag-respond, Panginoon, sa calling to deepen our commitment, especially to the missions, both home and abroad. Will you speak, Lord, to each one of us, especially so, Lord, that you are going to use us. And we believe with the 5 nights of revival, kami po ay napalakas upang kami po ay magpagamit na maging witnesses. First in Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kabataan, alam po natin na kayo ang pag-asa. Amen. Alam po natin kung ano pong nangyari kay Charlie Kirk, Pastor Charlie Kirk. The turning point of USA. Yan din po ang challenge for every youth to be a part of turning point of the Philippines. Amen. Parang mahina po. Amen. Lahat po tayo, especially ang mga kabataan, ang alam po ng nakararami, iamuna aruto kabataan, in missions, it all pertains to missions abroad, or going across the oceans, learning different languages. Pero mga kapatid, ang mission po ay nagsisimula sa Jerusalem. At ang Jerusalem po na tinutukoy sa Biblia ay ang ating pamilya. Una, sa ating pamilya, sa ating lugar. In our own community. Kaya nga po, ang CBCC, mga kapatid,
ay inilagay po sa bawat komunidad kasi po ang gusto ng ating butihing bishop ay para magkaroon ng turning point here in Kabagan and beyond. Amen. No kaya tang to Kabagan ay mamuli. No kaya tang to awang to kagitangan nesimu. Flood control project sila ay mawa ikagitana si BCC Youth. Amen. Kasi sintang po ipag-asa ng komunidad, sintang po pag-asa. Yan natin ang mabaling to pag-asa bago po tayo maging pag-asa. Let us first deepen our commitment. It is because sometimes our commitment is too shallow. Napakababaw po. Sa eskwelahan na nga lang po, kuminsan mga kapatid, ako ay nalulungkot sapagkat hindi lahat ng kabataang Christians ay nagpapagamit sa eskwelahan. We cannot do this witnessing for Christ unless meron po tayong dapat gawin mga kapatid. Amen? Ano po ba ang dapat nating gawin bilang isang alagad at upang tayo po'y maging effective sa ating witnessing? Number 1 po, mga kapatid, we have to pray intentionally. Tayo po ay dapat manalangin na hindi po humihinto. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya. Kasi naniniwala po ako na sa ating pamilya ay mayroon pa hindi tunay na naliligtas. Unless they accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Unless they will surrender into the government of the Lord Jesus Christ. Unless they will surrender to the Lordship of the Lord Jesus Christ. They are not yet saved. Meron po tayong task. At ang gagawin po natin ay kumuha lamang ng maliit na notebook. Isulat po natin doon ang mga pangalan ng mga taong gusto natin na makakilala kay Lord. Yan po ay intentional mga kapatid, na kung saan, kung bubuksan po natin yung kwadernong iyon, ay tayo po ay kaagad na yumuko sa ating Panginoon at ipanalangin ang bawat pangalan na naroroon. Kapag hindi po natin yan gagawin, we will not be effective in this so-called witnessing for Christ. We have to pray intentionally for the unsaved. Marami pa po dyan. Baka nga, nandyan lang sa katabi nyo. Hindi po lahat na nagsasabi, prophesying about the Lord Jesus Christ are truly saved. Kung kaya napakaseryoso ng calling na ito, that we have to deepen our commitment to this mission, to testify, to witness for Christ, to bring the gospel. Dalhin po natin ang ebanghelyo ni Kristo sa ating mga kapitbahay, sa ating bahay, sa ating baryo or barangay, sa ating eskwelahan, sa workplace po natin. Kung kaya napakahalaga mga kapatid na ipanalangin po natin sila. We have to pray for them intentionally. Number 2 po, hindi ko na po pahabain. Pangalawa po, live missionally. Kailangan po tayong mamuhay na ating pong gawin at tupin ang mission na ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Ang Panginoong Diyos ay hindi huminto sa kanyang mission. Sapagkat napakahalaga, tangitan na Diyos, ikararawa na tolay, tuumay na impyerno. Ano ariyan mo tangitang yatong mga kapatid, imposible to magbalik ka to effective witness for Christ. Thank you, Let us live a lifestyle which is Christ-like. Amen? Mawag po in lifestyle mo ay kagintan ng nature of Christ.
Kagita na pinagtole ni Kristo. Ano ba pinagtole ni Kristo? Ayan na naging man ng inasal. Kada umuma, kiningwana, minayaya magitetagday. He's alone in solitude and praying that this mission na meron po siya has to be accomplished. Tayo po ay nararapat lamang na ang lifestyle ng bawat Kristiyano, saan man po tayo mapunta, may nakakita man o wala, kailangan po the true nature of the Lord Jesus Christ, the true character of the Lord Jesus Christ, the true conduct of the Lord Jesus Christ. Holy believing po ang nakikita sa ating mga kapatid. Pangatlo po, kahit marami kang alam, kung hindi ka naman willing to go, marami po dyan, nag-aaral nga po, nagkiki-Bible study, nagkiki-fellowship, pero ang problema, kapag tinawag mo na to go for a mission, both home and abroad, ano pong pinaprepare? Career progression. Mas aro kaya ada, siyempre mas aro i-barko da. Ngayon kagyak ko na mo, pinaka-makasta pagtuloy, the best and the only life na meron po dapat ang bawat Christian ay itong gawin po natin ang misyon na nakaatang sa ating balikat. Amen. Pag pinakambaga, nawang na. Are you still listening? Amen. So, ano may katalo? Be willing to go. You should go to an outreach. Okay? Kung saan ayaw ng marami, dapat doon ka pupunta. Huwag yung nandun ka lang sa comfort zone mo dahil nandyan ang ministry mo, gusto mo malapit. Pero mga kapatid, kung saan ka po pinapupunta ng Panginoon, dapat doon ka because where God guides, He provides. Amen? Noong may katang lugar to arian na pamadoba ng Diyos na nito, imposible tumakuha ang ipukuhanan. Yan, noong may katang lugar to pamadoba ng Diyos na nito, magkamabalin mo ipukuhanan. One day in my life, ako po'y tinatawag sa ministry. Many times po, ako po ay hesitant. Habang ako ay hesitant, there are reasons behind. Tangata. Kasi ikapag dreams ko, ikapag aspirations ko ng life. Ano pagkakaya ko ang? Marami pa akong gustong gawin ng bata pa ako. Pero ang totoo, the true fulfillment, kagay ko na mo, ginano tumapya. If this is the fulfillment, lubuan mo, ipubuan niya ko when you do what God wants you to accomplish. So, itang na, itang lugar ira. Nagapa, kakaya ko yari mensada gato, maski estudyante yaya, mas support yaya. Lagi nagkarawang, I cannot support the ministry. I cannot support the mission. Why? I am still studying. Ngayon, kigit ko, kapag kita ka sa awan to trabaho, I am supporting the mission. Tagal sa kigit ni Pastor Jota niya kang pragkari mevulu ka, maski awan to kwarto mevulu na. Magta, I want to be in support to the mission. Wakku adena waya to makatufunga. And I am encouraging each one of us, mga kapatid, dito sa CBCC. Aru pastor ko arada makangay itang lubulugarira. Marami pong nahihirapan talaga. Umiiyak araw at gabi ang mga pastors. Especially pag wala po silang natatanggap na tulong financially. Napakahirap po. Kaya mo may awan to financial capability. You don't have the financial capability. And so, ano nangyayari? Nagiging obstacle tuloy yun. Kaya nga po, isa sa ating gawin to deepen our commitment. Kailangan kahit po, tayo po yung mga estudyante, kayo po yung mga estudyante, piso po. Kung may 1 million na Christians, 1 peso lang sa isang buwan, napakaliking bagay na po yan for the mission. What's nangyari? Nakikita ng Biblia, the more you are generous, God will bless you more. Amen? Mawag to, bukain mo itong tag-mission.
Huwag po natin gamitin ang pagkakataon na halimbawa yung condition or circumstance in life na walang-wala ka. Ang totoo po niyan, kung ano po ang mindset mo. Dapat iset mo, in-mind mo, tumamupok ka sa mission. Kailangan po talaga yan. Kahit estudyante ka. At kapag ikaw ay good steward sa small things, I believe God will bless you more. Amen. Challenge para sa atin po. Narinig na po natin ang dapat gawin. How to deepen our commitment. The challenge is CBCC Youth. Huwag na po natin patagalin pa. When to act? The time is now. Ngayon na po. At tamtam mission. Kay eskwela, no, agalag na ka. Kay eskwela, mi kanagi ko egay-mesin mo to campus ministry. Ang nakakalungkot po, maraming Christians wala po dun. Ayaw din po nila mag-attend. Bakit kaya? Kasi nga po, yan po ang bagay na hindi masyadong pansinin. Share your talent to the mission. Kung among imakansyon, dapat ay iyawa mo, i-boses mo para kang Lord. Amen. Bakan to, makansyon ka ng video ke, kantigong. Yan sono para tayo pagpara po sa ating Panginoon ay kailangan pang purutin ang iyong tagiliran. Mawag to, ma-respond po tayo mga kapatid. Kailangan po ang mga CBCCU, Pag-asa ng Kabagan, Pag-asa ng San Pablo, Pag-asa ng Santa Maria, Pag-asa ng Talag. Yatong inesin mo, ana sa ngawi, bakal lamang to local, bakal lamang to home. And now, makikita po natin dyan sa taas, ang iba't ibang bandila na kung saan naroon po ang ating mga kapatiran. Ngayon, ang tanong ko po, tayo po ba ay magpapagamit? Mas malagas? Oh, very good. God is good. All the time. Yan po ang inaasahan sa ating mga kapatid. Ang magpagamit po sa misyon na bilang mga witnesses for the gospel of Christ. Maraming salamat at nawa tayo po ay merong natutunan at na-bless po tayo. Hello. Okay, thank you, Pastor Gary. Ang tanong, at dahil dyan, ready na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Pag sinabi kong ready na ba ang lahat, shout, Happy 33rd Anniversary CBCC. Nakuha? Chicken? Chicken? Again. O, practice ha. Ready na ba ang lahat? Mas malakas. Okay. Adet. Ready na ba? Adet. Ready na ba ang fireworks? Okay, talong lahat, talong lahat. Chicken? Chicken? Ready na ba ang lahat? Isa pa, pakilakasin. 3, 2, 1, and go!
Yeah! Ay, kapakabala, puntahan na. Wow! Ay, magkatantay. Ako na Friday, diba? Kaya ka, kapuro ko. Oh, ay. Wala na po. Punta na ba ang lahat? Oh. Anan, kabagay, kabagay. Wandang. Okay, tapos na ang barbers. So, kumanda na ang handa ng mga lahat para sa palalang sabakan. Ulit! Mahina! Lahat po ng mga representative ng Bata ng Luban, mag-prepare na po. At dahil magsisimula na ba tayo? Papakilala ko ang mga magbibigay ng hatol no, sa Battle of the Bands. Una, ang judge na magbibigay ng hatol ay describe Villa. Naging problema no ka papel ng motor no, at takay no, marami ka munisari. Okay, bahis tayo yan akwa, CBCC Main. Welcome tang si Kuya RJ Bugawan. Papa ng baba. Okay, and next ko pa, o kapit tayo ang tumirahan, di talaga talahin ni Akwa, musician, din na ako. Alam mo, talika po nga na. Okay, and next ko pa ay, very gifted Gia. Welcome tang si Kuya Jeff Tumaliwan, Pastor Jeff Tumaliwan. Ang nailas ko pa ay si Hannah Binaraw. Ada kang. Fernando, gano'n eh. Long timing, kapag Fernando. Oh, magurangan na. Uwi na. Umulan na.